for today's random vlog. Pupunta kami sa probinsya kung saan ako lumaki, ang tinaguriang City of Gentle People, Dumaguete City! Madaling araw ang naging alis namin from QC para nasa Dumaguete na kami ng umaga. Hindi man na natin kasama si Kervin ngayon, iwan muna siya dahil marami to siyang asikasuhin, pero hindi ko rin naman talaga siya sinama. Ang kasama ko ngayon, ayan si Beshi, si Madam, ayun si Mama at si Honey. Excited na mga person mag-boarding. Honey, ba't di ka naunahan? Kaya nga. Baka di tanggapin yung ID mo. Honey, ito masakit. Ah, tapang oh. Tapang oh. Waiting na lang kami para sa pag-take off ng eroplano. From Manila, asa 90 minutes ang flight papuntang Dumaguete. Sa wakas, touchdown Dumaguete. Happy na mga person. Tamang picture muna sa amin si Beshi. Kaya pala gusto niya din magpa-picture ng solo at dapat yung eroplano ang background. Iba talaga si Beshi. Bago kami umuwi, nag-decide muna kami papunta ng Apo Island. From Dumaguete, nasa 40 to 50 minutes ang biyahe papuntang Malatapay. Yung Malatapay, nasa Sambuanguita. So, doon siya. Palengke. Doon kasi sakay ng bangka papuntang Apo Island. May mga bus naman na pwede sakyan papunta sa Malatapay. Pero kami may sundo naman para mas mabilis ang biyahe. Grabe, iba talaga ang amoy ng hangin sa probinsya kaysa sa Metro Manila. Pagdating namin sa Malatapay, nakipag-usap na kami para sa renta ng bangka at maghahatid at magsundo sa amin sa Apo Island. Siyempre, hindi mawala ang picture taking habang nagaantay. Bali, ang renta ng bangka ay nasa 5,000, good for 10 to 20 packs na yon. Medyo maambon yung biyahe namin pa Apo Island, kaya sana makisama ang panahon. Buti na lang medyo malaki yung bangka, kaya hindi masyadong ramdam ang lakas ng alon. Minsan daw may mga dolphin na nagpapakita, pero dahil hindi ganon kaganda ang panahon, hindi na ako umasa. Pero kahapon, merong nagpakita kasi maganda yung panahon, merong maraming dolphin na nagpakita. 30 minutes din ang biyahe from Malatapay to Apo Island. Ito na yung exciting part dahil malapit na kami bumaba sa bangka. Pagbaba namin sa Apo Island, nagbayad kami ng 300 pesos per head para yan sa renta ng snorkeling gear at tour guide. Hindi kasi pwedeng walang tour guide. At ito si Mother, medyo social, dalawa pang nag-a-assist. Taray. White sand naman sa Apo Island, kasi medyo mabato talaga. Ito ulit si Mother, tinuturuan namin paano ang paghinga sa snorkeling gear dahil di naman siya maswimming na tao. Picture muna at onting briefing bago kami maghanap ng pawikan. Kailangan may tour guide kasi may part na malalim at syempre dadalhin ka sa magandang spot. Halos puro corals ang nakikita namin, wala masyadong fish at turtle. Siguro dahil nga hindi maganda ang panahon. Muntik na talaga kami mawalan ng pag-asa pero maya-maya meron din nagpakita na mga pawikan. Reminder din sa amin, pwede ka magpa-picture ng malapit sa pawikan pero bawal siya hawakan kasi mas stress ang pawikan. Sana all. Oras na para umuwi. Nakakapagod pero sulit naman dahil sa ganda ng view at sa bait at sa mga mababait na pawikan. So hanggang dito na lang. Peace and signing out. Ciao!